to guard against any contact with radiation. So they are taking those precautions, but the real trick here, the real question here is what is happening inside the reactor? Are they getting in control of this? Are they able to pump water in? Are they able to cool the reactors? How much radiation has got out and how dangerous is that radiation? All those questions still remain to be answered. One last question, Stan. In the videos that we're getting from CNN, from Reuters, it looks like people are not panicking, but what's the real situation on the ground right now? I don't see panic. I do see concern. There are stories of people who are deciding whether to leave Tokyo, leave other cities, particularly expats who have other places to go and other families to go and stay with. So their concern is very, very definite amongst people. But really, we're not going to know just how great a risk it is until we can determine what has been going on inside the plant. How badly degraded are these reactors? How badly degraded are the core of the reactors? Will they be able to get the overheating under control? And how can they control and stop the spread of more radiation? When we get more of a picture of those, more of an answer to those questions, we can get a much clearer picture of what is happening, and that then may ease some fears. CNN Senior International Correspondent Stan Grant, thank you. Samantala, sa kabila ng mga paniniguro ng mga opisyal na walang banta ng radiation dito sa atin, hindi pa rin mapakali ang mga Pinoy at kanya-kanyang siste para kontrahin ang kinatatakutang radiation. Ang tanong lang, magkatotohanan at kailangan nga ba ang mga ito? Isa sa mga lumutang na pangontra raw sa radiation ay ang pagpahid ng betadine na siyang pinabulaanan ng DOH maging ng Philippine Nuclear Research Institute. Wala raw kinalaman ang betadine at ang laman nitong iodine sa radiation. Hindi raw mabisa ang pagtakip sa katawan ng lead sheet o garbage bag dahil hindi nito kayang harangin ang radiation. Sakaling magkaroon ng nuclear meltdown at kumalat ang radiation, payo ng DOH, manatili na lang sa loob ng bahay para makaiwas sa exposure. Dumarami ang bilang ng mga OFW galing Japan na balik Pilipinas. Bukod sa hirap sa biyahe, trauma raw ang inabot nila sa nangyaring trahedya. Ikwento mo, June Loyola. Sinalubong ng yakap at halik ni Aling Marites ang kanyang 3 anak na galing sa Japan. Habang hinahagupit kasi ang tsunami at lindol ang bansa noong Biyernes, tiyempong nagbabakasyon doon ang mga anak ni Aling Marites. Naku, sobrang kaba talaga, hindi mapakali. Kailangan talaga makauwi na sila. Kwento na isa sa kanyang anak na si Rain. Imbis na saya, bangungot ang inabot nila habang namamasyal sa isang theme park sa Tokyo nang biglang lumindol. Penitensya rin daw ang napala nila sa ilang araw na paghihintay sa airport para makakuha ng maagang flight. Hindi ka makakatulog. 30 beses ang lindol sa isang araw. Minuminuto, lindol. Pinakamabilis na lindol, 5 minutes. Ang mag-inang Mary Jane at Maria Angeline naman, magkahiwalay daw noong maganap ang lindol. Nasa trabaho kasi si Mary Jane habang ang 9 na taong gulang na anak naiwan sa kanilang bahay sa Chiba. Maramdaman ko yung talagang malakas na nag-iiyaw na ako ng mga anak ko, akala ko. Diyos ko, sabi ko, mga anak ko, akala ko, hindi ko na sila makikita. Pabalik ka pa doon? Hindi, ayoko na po. Bakit? Nakakatakot po. Ilan lamang sila sa mga Pinoy na umuwi ng bansa matapos ang lindol sa Japan. Ngayong araw, may 3 flight mula Japan ang dumating sa NAIA Terminal 2. 3 naman ang inaasahan sa Terminal 1 at 2 sa Terminal 3. Ayon sa DOH, hindi pa raw kailangan na i-quarantine sa ngayon ang mga dumadating galing Japan. Pero payo nila sakaling ma-expose sa radiation, importanteng manatili sa loob ng bahay para bawasan ang exposure. June Loyola, News 5. Payo naman mga eksperto, huwag mag-bike tuwing may lindol. Sa isang demonstrasyon, ipinakita ang mga posibleng mangyari kung susunod lang sa safety tips kapag inabutan ng lindol sa loob ng isang gusali. Ikwento mo, Paolo Bidiones. Sa aming ginawang pagsasanay, ipagpalagay natin ito ang senaryo. Nagsimula ang tipikal na araw na magkakaibigan. Nang biglang, kanya-kanyang takas sa magkakaibigan. May isang tumakbo pa pababa ng building. Ang babaeng ito, gumapang siya pa ilalim ng lamesa upang maprotektahan ang sarili. Hindi, tulungan mo ako! Nasaan ka? Laban sa buwabagsak at naghahampas ang bagay.
Tulungan niyo ako! Diyos ko, yung kamay ko! Bakit di ko magalaw? Matapos ang pagyanig, tinangka ng babaeng ito ang lumabas para humingi ng tulong. Hindi siya masyado nasaktan. Hindi kasi siya nagpanik at sinunod ang teknik na duck, cover, and hold pag nagkalindol. Paulo Medjones, News 5. Mula po sa programang Under Special Investigation, uusi ang inyong mga napanood na safety tips kapag may lindol. Ngayong linggo na ang kanilang first anniversary special, isang pagsilip sa naganap na trahedya sa Japan. Alas 10 ng gabi yan dito lang sa TV5. Handa naman na ang Philippine Search and Rescue Team na sumaklolo sa bansang Japan. Tanging go signal na lang daw mula sa Japan ang kanilang hinihintay. Kabilang sa rescue team ang ilang mga miyembro ng militar, Subic Bay Metropolitan Authority Fire Department at Search and Rescue Teams ng Pasig at Makati. Handa na raw ang kanilang mga gamit, gaya ng mga panghanap ng tao sa mga natabunan ng guho sa gusali. May biohazard suits ding pangontra naman sa mapanganib na kemikal o mikrobyo. Kakailanganin nila ito sakaling ipadala sila sa mga lugar na may radiation. 2 linggong inaasahang tutulong sa rescue ang Pilipinas. Halos maglupasay naman ang isang ginang para makiusap na palayain ang kanyang anak na nahuling ng snatch sa lungsod ng Maynila kagabi. Pero mabuko ang dahilan ng pagnanakaw ng suspect, mas naging desidido ang biktima na ipakulong na lamang ang nasabing snatcher. Catherine Imson, ikwento mo. Kami sa barangay. Di ba alam nyo yan? Siyempre tutulungan namin ang biktima. Pilit nagmamakaawa si Rose Manalatpat sa mga kapwa-barangay tanod na sina Leticia at Reynante. Pakiusap niya, pakawalan ng anak niyang si Danny Boy na dinampot dahil sa kasong snatching sa Juan Luna sa Maynila kagabi. Bumenta naman ang pansot ni Aling Rose at tanod. Pero ang mismong biniktima ng kanyang anak na si Angelina Soriano, nagmatigas. Sa anak nyo. Sila na lang po kasi po sila po yung naabali. Pauwi na raw si Soriano bandang alas 8 kagabi nang bigla raw hinablot ng suspect ang kanyang hikaw. Tiyempo namang rumoronda ang mga tanod kaya mabilis na dampot ang suspect. Natakot ako siyempre hanggang ngayon nga nanginginig ako kaya nga ayoko magpunta rito eh. Kaya lang siyempre nauli ng mga tanod eh. Wala na raw sanang planong sampahan ng biktima ng kaso ang suspect kung hindi niya inamin na gagamitin lang sa bisyo ang kanyang ninakaw. Ako talagang turuan ng leksyon kasi pagka hindi nyo inano yan, uulit at uulit po yan, ma'am. Tuloy, mismong si Aling Rose nagsimula ng sermona ng kanyang anak. Bakit ganyan ka, anak? Hindi ka manamatay mong magulang. Paliwanag naman ng suspect, pinilit lang daw siya ng kaibigan na gawin ang krimen. Awal po kayo. Hindi ko na po ulitin. Maya-maya pa, yumakap si Danny Boy sa ina at humingi ng sorry. Pero sa huli, kalaboso pa rin siya dahil sa kasong robbery snatching. Catherine Imson, News 5. Sa masaklap na paraan, naturuan ng leksyon ang isang pedestrian na na-hit and run sa Pasig kaninang madaling araw. Paano ba naman imbis na sa footbridge dumaan, sa maling lugar daw tumawid ang biktima? Ibalita mo, Jeff Caparas. Agad nilapatan ng paunang lunas ng rescue team si Ivy Mendoza na nakahandusay pa sa bahaging ito ng Ortigas Avenue sa Pasig nang abutan ng News 5 kaninang madaling araw. At kahit anong pigil ng mga rescuer, tuloy-tuloy ang pagdurugo ng kanyang ulo. Ayon sa mga nakakita sa aksidente, isang owner-type jeep ang nakabundol sa biktima at tinakbuhan ng nakahandusay na babae. Pagdating niya doon, nagpreno yung owner, hindi siya inabot ang preno niya. Yun, inabot siya, nabangga. Kahit naman may babala na bawal tumawid sa lugar, wala itong nagawa para pigilan ang alis sa pagtawid. At maging ang footbridge na dapat sana ay tawiran, nawala na rin ng silbi. Empleyado sa isang call center sa lugar ang biktima. At ayon sa gwardya ng call center, paulit-ulit ang paalala nila sa kanilang mga empleyado na tumawid sa tamang tawiran. At sana raw, maging aral na ang nangyari kay Mendoza sa iba pang mga tao na tatawid sa lugar. Huwag po siya lang tumawid dito, sir, kasi critical po dito, sir, sa areang ito. Dahil may nababasa naman po doon na bawal tumawid at may namatay na. Jeff Caparas, News 5.
Itinaas na ng DFA sa level 2 ang alerto sa Bahrain dahil sa patuloy na karahasan doon. Ang ibig sabihin po, voluntaryo na ang pinalilikas ang may 31,000 OFW sa nasabing bansa. Yan at iba pang aksyon abroad ni Naomi Dairik. 37 ang patay habang 4 na po ang sugatan sa pag-atake ng suicide bomber sa isang army recruitment center sa northern Afghanistan. Ikatlong pambobomba na ito sa loob lang ng isang buwan. Agad namang inako ng Taliban ang krimen. Isang army headquarters din ang pinasabugan sa Iraq. 8 ang patay at lampas 30 ang sugatan.